Sa tindi ng inis ng China, alam mo ba na pinapalakas nila ang pressure sa Pilipinas upang ipagkaloob ang mga karapatan nito sa soberanya kuno nila sa West Philippine Sea. At ito ay ayon sa ating Defense Secretary ng Pilipinas, Gilberto Teodoro, matapos nga ang kanyang pagpupulong sa katapat na Australiano sa Canberra. Ang ikalimang pulong mula noong Agosto 2023 ay nagpapakita ng lumalaking ugnayan pang-seguridad sa pagitan ng Australia at ng Pilipinas na parehong nag-aalala tungkol sa mga aktibidad ng China sa mga bahagi ng South China Sea na inaangkin ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang nakikita namin ay ang tumataas na hinihingi ng Beijing na ipagkaloob namin ang aming mga karapatang soberanya sa lugar. Ito ay nabanggit ni Teodoro pagkatapos ng pulong nila ni Richard Marles ng Australia at idinagdag na ang Pilipinas ay biktima ng agresyon ng China. Pumirma ang dalawang bansa ng isang strategic partnership noong September 2023 bago ang kanilang unang magkasamang sea at air patrols sa West Philippine Sea, ilang buwan matapos ito. Noong taon ding ito, sumali nga ang Pilipinas sa mga war games kasabay ang Australia sa kauna-unahang pagkakataon. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na nagpatupad ang Beijing ng mahakbang upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan matapos umangkin ng Pilipinas na sila'y unang lumabag. Kung hindi lumabag at ma-provoke ang Pilipinas, wala nang magiging pag-igting sa sitwasyong pang-maritime. Paulit-ulit na nagkakaroon ng tensyon ang China at Pilipinas ngayon ukol sa mga disputed na bahagi ng West Philippine Sea, kabilang ng Scarborough Shoal, isa sa pinakapinagtatalunang lugar sa Asya. Alam mo ba na maliban sa pagpapatupad ng batas na inilagak ng Pilipinas ay may isa na namang nagpainit sa ulo ng China at ito ay ang pagbibigay ng multa ng Pilipinas sa China once na ito ay lumabag sa itinakdang batas at ito ay aabot nga ng $. Sinabi ng Pilipinas na maaari nang magpataw ng malalaking multa sa mga barko ng China at iba pang mga banyagang barko na lumalabag sa mga katubigan ng Pilipinas. Ngunit nagbabala ang mga analis na magiging komplikado ang pagpapatupad na mamulta na ito dahil sa mga diplomatic at practical na hadlang. Ayon nga kay Senator Francis Tolentino, maring magpataw ang Pilipinas ng malaking multa sa ilalim ng dalawang bagong maritime law na ipinasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Biyernes. Mayroon kaming provision na magpapatupad ng 1 milyong multa sa mga lumalabag at ito ay hindi sa halaga ng pesos, bagkus halaga ng $. Kaya malaking halaga iyon, sabi ni Tolentino sa isang TV interview noong Lunes. Ipaniliwanag din ni Tolentino na ang kapangyarihang magpataw ng parusa sa mga banyagang barko ay nagmula sa Philippines Maritime Zones Act na tumutukoy sa mahangganan ng maritime ng bansa at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na namamahala sa pagdaan ng mga banyagang barko. At sa panig naman ng China, inakasahan nga nila ang Pilipinas na illegally na isama ang Scarborough Shoal pati na ang mga karamihan ng mga isla at bahura ng Spratly Islands na inaangkin din ng China sa mga maritime zone ng Pilipinas na tinutukoy sa ilalim ng mga bagong batas. In short, sadyang binabasura talaga nila ang bagong batas na ito. Gayunpaman, sinabi ni Tolentino na ang protesta ng China ay nagpapakita lamang ng pagkilala sa kanilang pagkatalo at pangako ng Pilipinas na ipatupad ang United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause at ang 2016 Hague Arbitral Ruling na nagpatibay sa claim ng bansa sa South China Sea. At nito nga lang din ay sinabi ng China na itinatag nito ang isang baseline ng teritorial ng katubigan sa paligid ng shoal bilang tugon sa pag-aproba ng Pilipinas ng dalawang batas
na nagtatakda ng mga sea lanes at maritime zones upang patatagin ang mga territorial claims ng bansa sa paligid ng West Philippine Sea. Sinabi ng National Maritime Council ng Pilipinas noong Martes na tumutol ito sa pagtatatag ng baselines ng China at inakusahan ng China ng paglabag sa soberanya ng Pilipinas. In short, hindi na talaga pumapayag ang ating bansa sa mga aksyon na ginagawa ng China na nakasanayan nila, na kung saan ay laging tikom ang ating bibig. Ang pagtatag ng mga baselines ng China sa paligid ng shoal ay isang pagpapatuloy ng kanilang iligal na pagsakop sa shoal noong 2012 na patuloy na tinututulan ng Pilipinas, sabi ng pahayag. At bilang ganti ng China, alam mo ba na pinapalakas ng China ang kanilang patrol maritime ngayon sa South China Sea, ayon sa state-backed ng Global Times na nagsasabing nag-deploy na nga sila ng mga barko na may kakayang magsagawa ng mas matagal na patrol at mas mahigpit na pagpapatupad matapos ipasa ng Pilipinas ang mga bagong batas upang protektahan ang kanilang mga karapatan kuno sa malawak na katubigan. Ang mga barko ng klase na may bigat na libo-libong tonelada na may malakas na kakayahan sa pag-cruise at resupply ay gagamitin nila, habang ang mga barko ng klase naman na may bigat ng taandang tonelada ay magkakaroon ng mataas na kakayahang mag-maneuver at flexible na taktika ng pagpapatupad na magpapahintulot sa kanilang maghabol at mag-intercept ng mabilis na mga target na magsasagawa ng boardings. At mula nga ng sakupin ng China ang Scarborough Shoal noong 2012, matapos ang isang standoff sa Pilipinas ay patuloy nilang pinanatili ang presensya ng mga coast guards nila at mga fishing trawlers na ang ilan ay inaakusahan nga ng Pilipinas na bahagi ng kanilang maritime militia. Inaangkin nga ng China ang halos buong West Philippine Sea, isang daanan ng higit sa 3 trilyong dolyares paunang kalakalan sa karagatan, kabilang ang mga bahagi ng inaangkin ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas at maging ng Vietnam. At noong 2016 nga ay tinanggihan ng Permanent Court of Arbitration sa Hague ang mga claims ng China nang walang legal na batayan, isang desisyon na tinanggihan din nila. Sinabi nga ni Teodoro na ang mga claims at asal ng China ay labag talaga sa international na batas at mga kasunduan sa depensa ng Pilipinas sa mga partner na tulad ng Australia at isa sa mahalagang paraan upang pigilan ang mga incursions ng China. Bagamat inaangkin nilang kumilos sa ilalim ng international na batas, alam ng lahat na ang kanilang ginagawa ay taliwas talaga sa prinsipyo ng international na batas. Ang pinakamalaking ebidensya nito ay walang ibang bansa ang sumusuporta sa kanilang mga aksyon o gawain. Bilang karagdagan sa pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansa tulad ng Australia at United States, ang Pilipinas ay nagpaplano ring gumastos ng hindi bababa sa 33 na bilyong dolyar para sa mga bagong armas tulad ng mga advanced fighter jets at mid-range missiles.